12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Searching paano ko ba simulaan na turuan ang mga anak ko tungkol sa tamang paghawak ng pera. Kung yan ang gusto niyo malaman, pag-usapan natin ito. Una, pag-usapan muna natin ang edad. Ano ba ang tamang edad sa pagtuturo sa paghawak ng pera? Is it 2 years old, 7 years old, 12 years old, 20 years old, or 65 years old? Alam mo ang tamang edad? Kung marunong na silang magturo at magpabili ng mga bagay-bagay, turuan na natin sa pera. O, gusto ko niyan, I want this, I want that. Nako, yun na po. Turuan po natin kung paano mag-impok bago sila gumastos. Bakit? Kasi pag hindi natin tinuruan, habang bata pa, ito ay magiging malaking problema pag tumanda sila. Kaya nga, napakahalaga pa ng financial education because ito yung po yung tinatawag na building good habits. Kung ano po ang kinalakihan nung tayo ay bata pa, yan ang magiging pag-uugali pag sila ay tumanda na. Kaya kung wala silang kaalam-alam na ang pera ay parang nanggagaling na lang sa langit, nako, may hirapan po tayo. Pangalawa, kapag sila ay maaga natututo, mas magiging maingat sila sa kanilang financial choices. Hinahanda po natin sila sa tunay na buhay. At pangatlo po, ay matututo rin sila na mag-budget, umiwas sa utang habang maaga pa. Kaya wag po natin sanayin na manghiram ang ating mga anak. Wag natin sanayin na mangutang ang ating mga anak. At pang-apat po ang kagandahan ng financial education habang bata pa. Nagkakaroon ng sense of responsibility at independence. Habang bata pa, natututo na po sila paano humawak ng pera, kumita ng pera, at magpalago ng pera. So, ang tanong, paano ba natin tuturuan? O, itong simple lang. Kumuha na kayo ng papel at ballpen, ha? Una, gamitin po natin yung mga simple na uunawaan na mga ikang lengguwahe. Like for example, ipon, gastos. Yun, ganun lang. Simulan ka mag-ipon, o kailangan, pakita mo kung paano maghulog sa ipon box or sa ipon can nila. Number 2, pwede natin gamitin ang mga kwento o mga storybooks tungkol sa pera, di ba? Mas maganda po yan. True stories. Number 3, alam mo, pinaka-effective talaga? You live by example. Oo. Alam mo, kahit nasabihin mo mag-impok pero ikaw panay gastos, ay wala, hindi matututo yan. At syempre naman, pang-apat po, napakaganda po, is bigyan natin sila ng pagkakataon, di ba? Na humawak ng pera. Like for example, may nagbigay ng mga regalo nung Christmas. Di ba? Anong gagawin? O mag-impok ka muna bago ka gumastos. Alam mo, pagka tinuruan po natin yung mga bata habang bata pa, nako, maniwala, hindi nila makakalimutan yan. Kailangan hindi mo maging expert para ikaw ay magturo. Kailangan lang marunong ka at pinapractice mo ang sinasabi mo. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Kabi-kabilang protesta dahil sa mahal ng petrolyo. Ang diesel halos 3 pesos ang itinaas ng presyo kada litro. Mga jeepney driver humihirit na naman ng taas pasahe. US President Donald Trump opisyal nang nagbabalik sa White House. Kabilang sa kanyang mga utos, pag-alis ng Amerika sa World Health Organization at pagbasura sa mga programa para sa LGBTQ+ community. Pasintabi po dito sa karumal-dumal na pagpatay. Lolo sa Davao del Norte pinugutan sa katinanggalan ng lamang loob ng sarili niyang anak. Habang sa Sorsogon, isang lola pinaslang ng hubot-hubad sa isang sementeryo. Multi-Michelin-starred chef na si Gordon Ramsay challenge sa paggawa ng halo-halo ang mga chef dito sa Pilipinas. Challenge na kay Lumpia Queen Abby Marquez na i-transform ang pamoso niyang beef Wellington. Pasado kaya kay Gordon? At bago ang world tour ng 21, Sandara Park, nagbabalik Pinas bilang host ng Be the Next 9 Dreamers ng TV5. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasintabi po sa mga nanonood ng dahil sa matinding galit, pinatay ng isang anak ang 70 anyos niyang ama sa Tagum, Davao del Norte. Pinugutan, tinanggalan ng lamang loob at iluluto pa sana ito ng suspect kung hindi siya nadakip ng mga pulis. Magbabalita si Bril Montalvo. Wala ng ulo at wakwak ang tiyan. Yan ang karumal-dumal na sinapit ng isang 70 anyos na lolo sa loob mismo ng kanyang bahay sa Tagum, Davao del Norte linggo ng umaga. Ang masaklap, tinanggal na nga ang kanyang mga lamang loob. Inilagay pa ito sa isang kasirola. At ang nakakabaliktad sikmurang sinapit ng biktima, sarili niyang anak pala ang may gawa. Dito sa loob ng kanilang pamamahay, ginawa ng suspect ang pagpatay sa kanyang sariling ama. Pinugutan pa niya ito ng ulo at itinapon dito sa fish pan sa harap ng kanilang pamamahay. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita ang ulo ng biktima. Na-recover sa crime scene ang bolo at kahoy na ginamit sa krimen. Ayon sa mga otoridad, nag-away ang mag-ama hanggang sa pinalo ng kahoy ang biktima bago pugutan ng ulo. Agad na aresto ang suspect. Pag-amin niya, nagawa niya ito dahil naalala ang pananakit na ginawa ng kanyang ama noon sa kanya. Dati raw siyang sinisipa ng kanyang tatay sa mukha at nilulunod sa gitna ng palaisdaan. Ako nga, lalo pa sa ilo kayo, wag ko kabalo nga ako siyang napatay. Ang iba pang kaanak ng biktima, desididong kasuhan ang sarili nilang kaanak. Dili na mo na pa sa ilo no. Tungkol siya ang gibuhat sa mga amahan. Inilibing na ang biktima alinsunod sa tradisyong Islam. Nasa kustudiya ng Tagum City Police ang suspect at posibleng maharap sa reklamong parricide. Yung appropriate court will request for a psychiatric examination o para malaman din kung mayroong problema sa pag-iisip yung ating suspect. Ako si Bril Montalvo para sa 1PH. Sa Sorsogon City, isang lola ang pinagnakawan, pinagsamantalahan sa kapinatay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nakaangat ang damit pang itaas at wala ng saplot pang ibaba. Ang lola na natagpuan sa sementeryo sa Sorsogon City. May sugat din siya sa ulo na posible umanong dahilan ng kanyang pagkasawi. Pasado alas 7 ng umaga nitong linggo, nakitang walang buhay sa ibabaw ng nichong ito sa Sorsogon Public Cemetery sa Barangay Almendras East District. Ang lola na binigyan ng alias na Bea, 60 anyos. Ayon mismo sa mga taga roon, sa likod lang ng sementeryo nakatira si Lola Bea at kilalang nagpapautang. Regular activity talaga ito ng ating senior citizen na doon sa may skinitang yon malapit sa kanila. Siguro napag-intensyonan. Sa tulong ng mga testigo, mabilis natukoy ang tatlong suspect na pawang residente rin sa lugar. Dalawa sa kanila ang arestado at nasa kustodiya na ng Sorsogon CPS. Sabi ng isa, pagnanakaw ang napag-usapan nilang gagawin sa biktima. Laking gulat na lang umano niya sa mga sumunod pang nangyari. Akala namin hold up lang yung mangyayari. Hindi ko naman nakalain na papatayin pala ni yung lola. Tsaka nung pinukpok na nung bato, umalis na ako. Di ko naman alam na ganun palang gagawin niya. Riripin pa niya. Lumalabas sa investigasyon na lango sa alak ang mga suspect ng gawin ng krimen. Inaalam ngayon kung nasamahan pa ito ng droga. Tuloy naman ang pagtugis sa isa pa nilang kasama habang iniimbestigahan ang mga labi ni Lola. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Tumaas ang presyo ng karne at isda sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Para sa update, live mula sa Trabaho Market sa Maynila, magbabalita si Carrie Cater. Carrie, magkano na yung mga presyo dyan? Nako, Cheryl, talagang mapapahigpit ng sinturon ng ating mga kapatid kasi dito sa Trabaho Market sa Maynila, umaabot ng 450 pesos ang kada kilo ng karning baboy. Kung ikukumpara raw sa mga ibang mga palengke, masyado raw itong mahal kasi nasa 420 pesos lang ang prevailing price ayon sa Department of Agriculture. Yung 450, yan yung presyo ng liempo, habang 400 pesos naman ang baboy kasim at pork chop. Ngayon, ang sabi ng DA, dahil masyado nga raw itong mahal, kung ikukumpara sa iba, titingnan daw nila kung ano yung mga posibleng nakapagpataas sa presyo, kabilang yung
mga bayarin sa renta ng mga retailer at iba pa. Titingnan nila ito bilang tugon sa mataas na presyo. Cheryl? Tapos na yung holiday season, Carrie, bakit mataas pa rin yung presyo nga ng karne, pati nga isda? Ang sabi ng DA, posibleng epekto pa rin daw ito nung mga nangyari nitong nakaraang taon. Nagkaroon tayo ng sunod-sunod na bagyo at tinamaan din ng ASF itong mga baboy nung third quarter ng 2024. At pagdating ng fourth quarter ng 2024 din, tumaas naman yung demand dahil nga sa holidays. Kaya posibleng may mga epekto pa raw ito, kaya mataas pa rin ang presyo ng karneng baboy. Doon naman sa isda, ang sabi ng mga nagtitinda, hindi pa rin bumababa simula December. Nasa 150 hanggang 160 pesos ngayon yung tilapia, 200 hanggang 250 pesos naman yung bangus, at nasa 300 pesos ang dilis at galunggong. Ang sabi nila, kaunti lang daw yung dumarating na supply sa kanila. Posibleng dahil naman daw ito sa malamig na panahon, kaya mahina o matumal daw yung huli ng mga mangingisda. Oh, ang laki ng ng diferensya ng halaga ng tilapia sa galunggong. Doble ang mahal ng galunggong kumpara sa tilapia ngayon. Yes, Cheryl, masyado nga itong mahal, kaya nga ang ilang mamimili rin na nakausap natin, imbes na isda, manok at gulay na lang ang binibili. Yung manok daw ngayon nasa 200 hanggang 220 pesos, pero bahagyang tumaas na rin yan mula sa 170 hanggang 190. Tapos sa gulay din, syempre mas mura, kaya ito yung pinipili ng mga consumer na nakausap natin. Ayan, balik sa'yo. Na-mention mo yung gulay, magkano na nga ba ang presyuhan ng gulay? Bumababa na rin ba kahit papaano? Well, karamihan sa mga nakausap natin na nagtitinda rito, ang sabi bumaba naman na raw yung marami sa mga gulay. Ang nananatili na lang daw na mataas, yung siling labuyo na nasa 450 pesos pa rin. Mula raw yan sa 400 pesos noong holidays lang. Tapos yung sibuyas medyo bumaba na rin, pero 140 pesos pa rin daw ito. Masyado pa rin daw mahal kung ikukumpara sa below 100 pesos nitong nakaraang taon. At ang carrots naman, 120 pesos, mataas pa rin kung ikukumpara sa dating 100 pesos. Yung kamatis na kailan lang ay sumipa, medyo humupa naman na raw ang presyohan ngayon dahil nasa 120 pesos na ang bentahan nito. Cheryl? Kumusta naman yung pag-iikot sa mga palengke ng DA at DTI? May hindi pa rin ba sumusunod sa MSRP sa bigas? Yes, Cheryl, kanina kasama nga natin itong agriculture officials, pati ang Department of Trade and Industry, gayon din ang mga tauhan ng Manila City Government. Nag-ikot kami rito sa Trabaho Market at isa nga sa mga tinignan o yung mga pangunahing tinignan ay yung mga bigas. May mga nakitaan silang mga stall na nasa 60 pesos pa yung benta sa imported na premium rice. Lagpas yan dun nga sa MSRP na 58 pesos. Pero ang paliwanag ng mga retailer, yun daw yung mga lumang stock na inuubos na lang nila at susunod naman daw sila sa susunod na order nila. Kumbaga, hinahayaan na lang muna nila na mabenta ang mga ito at saka daw sila magbababa sa 58 pesos. Samantala, nagbabala rin naman ang DA na sa Pebrero raw maghihigpit na sila, habang ang city officials dito tututukan naman daw ang mga rice retailer. Balik sa'yo, Cheryl. Ano rin ang update, Carrie, sa Food Security Emergency Declaration? Matutuloy ba ito bukas? Base sa huling usapan o sa huling panayam natin kanina sa DA, mukhang hindi pa rin daw nila natanggap yung resolusyon, pero i-check pa daw ulit nila sakaling dumating na ito ngayong araw. Oras na dumating ito, kailangan pa daw nila siguro hanggang 3 araw, pero target nila na within the week pa rin ay makapagdeklara na ng food security emergency for rice. Cheryl. Maraming salamat, Carrie Cater. Sunod-sunod ang kilos protesta matapos ang panibagong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang grupong Piston nagsagawa ng noise barrage ngayong araw para manawagang ibasura ang excise tax sa langis. Kahapon nauna na nagprotesta ang grupong Bayan Muna sa labas mismo ng isang gasoline station sa Quezon City.
Simula ngayong araw, nagmahal ng 2 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 2 pesos and 5 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Dahil sa napakalaking taas presyo sa petrolyo, humihirit ulit ng taas pasahe ang ilang transport groups sa jeep. Panawagan nila itaas na sa 15 pesos ang minimum na pamasahe sa jeep. Matatandaang una na itong hiniling ng LTFRB noong 2023 kung kailan 12 pesos ang minimum fare sa jeepney. Pero pisong taas pasahe lang ang pinagbigyan ng ahensya kaya 13 pesos ngayon ang pinakamababang pamasahe. Pag-usapan natin yan kasama si Joel Bolano, Chief ng Technical Division ng LTFRB. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa lahat ng taga-subaybay mo. Nakarating na ho ba sa inyo, sir, yung panibago nga pong petisyon para itaas daw sa 15 pesos yung minimum fare sa jeep? As of yesterday, Cheryl, wala pa naman nare-receive ang LTFRB na any petition from the transport group. At kung meron naman po ay tinatatanggapin naman po ito ng LTFRB. Dito po ngayon po ay 13 pesos, Sir Joel, tapos they wanted it 15. Pag po ganito, magbibigay ng petisyon, ano ho ba yung mga prosesong pagdadaanan at gaano katagal bago madesisyonan kung pagbibigyan ito na 15 pesos or lesser or not at all? Bali, Cheryl, ay dadan po yan sa mga hearing ng LTFRB board. At mayroon po tayong mga invitation din at kinukuha na din po natin ng position paper ang ating mga commuter groups at kasama na rin po yung ating NEDA, ating mga ahensya na kailangan pong mayroon din position paper para po dun sa pagdesisyon ng LTFRB board. Doon din po kaya or napapag-usapan na ho ba yung consideration na magbigay po ulit ng fuel subsidy ang pamahalaan? Yes, Ms. Cheryl. In fact, last year, meron tayong fuel subsidy. Ngayon, meron ulit pong budget for fuel subsidy para po dun sa ating mga operators and drivers. Magkano po ang pinag-uusapan natin na budget na inilaan for fuel subsidy this year at kailan po ito sisimulang ipamahagi? Kung hindi pa ako nagkakamali, Ms. Cheryl, kung 2.5B ang binigay na budget para po dun sa GAA 2025. At once po na ibaba po yung budget sa department ay ito pa yung umpisahan po yung proseso ng pamamahagi po nito. At katulad pa rin po noon dati, hindi lamang po ito sa mga jeepney, operators, drivers? Tama po, kasama po yung iba pa pong mga types of mode natin, hindi lang sa PUJ, hindi lang po sa UVE. May iba pa pong mga type of public transport na kasama rin po doon sa fuel subsidy. Pero again, kailan po ulit inaasahan or usually time of the year na ipapamahagi po itong fuel subsidy po? Pagkahon na proseso na download na po yung budget ito sa Department of Transportation at may baba na po sa LTFRB, mag-uumpisa na po yung proseso. May mga proseso kasi ito, Ms. Cheryl, yung pag-gather po ng mga documentation, lalo po may mga other agency rin na kasama po dito, yung mga ibang ahensya para po dun sa pagbaba ng fuel subsidy. Ay kailangan din po maayos po yung mga documentation. Mangyayari po kaya yan, yung tansya lamang po, alam ko po, sabi nyo nga po, Sir Joel, merong proseso Pasok po kaya sa first quarter or chances are second quarter of the year na po yan? Kami hanggat maaari sana po within the semester, kaya sana po may proseso ng siguro mga second quarter. Yun po lagi naman ang objective ng ating pamahalaan na may pamigay agad kung wala pong magiging
problema doon sa pagproseso po ng mga dokumento. On another issue, Sir Joel, plano na raw po ng LTFRB na mag-issue ng memorandum circular na aayusin yung implementasyon ng discounts para sa senior citizens, persons with disabilities at estudyante sa mga ride-hailing app. Ano na po ang, mayroon na ho ba tayong nagawa? Ano po ang lalamanin nito? Yes, Cheryl. Alam mo, initially kasi doon sa accreditation nila, nakalagay ho doon na sa PNC ang 20% discount na sinushoulder po. Pero during the hearing, dahil nga po doon sa Senate hearing na pinatawag ng Senator Tulfo, nagkaroon po ng hearing ng LTFRB at nakita po doon na may mga sharing pala silang ginagawa. Ngayon, para po ito ay maayos, mayroon pong susunod na hearing para po pag-usapan kung ano po, kung may sharing ba talaga. Pero isa lang po, Ms. Cheryl, ang gusto namin ipaabot na ang 20% discount po para sa ating PWD, student, or yung ating senior citizen ay hindi dapat kinakarga sa mga driver. Ito ay dapat sa operator ng public transport. Sumalang po dito, sumalang naman po ito sa konsultasyon. At pumabor ho ba dito, lalo na yung mga partner drivers po? May hearing pong ginanap, Ms. Cheryl, at mayroon pa pong susunod na hearing bago po maglalabas ng isang policy ang LTFRB tungkol po dyan sa 20% discount para po dyan sa mga PNVS po natin. Ang sinasabi po ni Senator Raffy Tulfo, dapat mga app owner yung mag-shoulder ng buong discount dahil sila naman daw talaga yung kumikita. Ano po ba ang take dito ng LTFRB? Tingin ko dyan, madidesisyonan yan, Cheryl, doon sa susunod na hearing kasi napag-alaman nga natin na halos lahat ng PNC natin ay may sharing. So, ang decision po niyan, malalaman natin after the next hearing po ng LTFRB. But again, uulitin ko lang na hindi dapat yan mapupunta o mag-shoulder dapat ay hindi ang ating mga drivers, kundi ang mga operators. Sir Joel, again, kailan po ang target na maipatupad po ito? Ang commitment po ng LTFRB, siguro mga February, maglalabas na po ang LTFRB ng policy about the 20% discount for the TNVS po. Ay, pero what happens again doon po sa mga nauna na ang nag-shoulder po ay yung mga driver? Ibabalik at ibabalik po ng buo? Kasama po yun sa decision din po ng LTFRB board sa darating po ng mga hearing na gaganapin po sa aming opisina para po matingnan natin base ho doon sa mga datos na makukuha po ng LTFRB galing po doon sa ating mga transport network company. Marami pong salamat sa inyong oras, Sir Joel Bolano, Chief ng Technical Division ng LTFRB. Susunod, matapos manumpang muli bilang United States President Donald Trump, magdedeklara raw ng national emergency para mapigilan ang pagpasok ng illegal immigrants sa kanilang bansa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Arestado ang isang Chinese na umano'y nag-eespiya sa mga kritikal na estruktura sa bansa. Nasabat mula sa kanyang sasakyan ang nakakabit na transmission system maging mga satellite at navigation system. Ginagamit daw ito para makakuha ng datos gaya ng topography, 3D image at coordinates ng mga base militar, maging ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at kampo ng mga pulis. Base sa mga ebidensya, may plano raw ang Chinese na ito na ikutin ang Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi patukoy kung saan direkta ipinadala ang mga datos na nakuha. Pero isang technical software engineer ang suspect. Inaalam pa kung konektado siya sa Chinese People's Liberation Army dahil nagtapos siya sa isang universidad na pinangasiwaan ng PLA sa China.
Mahaharap siya sa kasong espionage, ganun din ang kasabwat niyang Pinoy. Grid coordinates, no? Yung coordinates is very important for, let's say, kung gusto mong bombahin yung isang lugar. No? So, kaya tinitingnan po natin lahat ng mga possibilities. Dahil sa ngayon, we are still conducting the forensics. And once we have a full knowledge of all the data that were taken by this equipment, yung radar na nandun, and then yung camera, and yung nakita natin na equipment dito sa likod, yung transmission equipment. According to the forensics ng NBI, Chinese characters yung pinapadalhan. Pinapadalhan. So, we haven't specifically pinpointed kung saan pinapadala. Nanumpa na ang nagbabalik Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Pangako niya, magsisimula na sa kanyang panunungkulan ang Golden Age ng Amerika. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. The Golden Age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. Formal nang nagbabalik sa US Capitol bilang ika-47 presidente ng Amerika si Donald Trump. Dinaluhan ng mga dating pangulo, tech billionaires at mga mambabatas ang inauguration ceremony sa Capitol Rotunda sa gitna ng malamig na panahon. Sa kanyang speech, hindi nawala ang pasaring sa nagdaang administrasyon ni Joe Biden. From this moment on, America's decline is over. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will immediately restore the integrity, competency, and loyalty of America's government. Sa kabila nito, pinalakpakan pa rin ni Biden ang pahayag ni Trump patungkol sa mga pinalayang bihag sa Middle East. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, the hostages in the Middle East are coming back home to their families. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. Sa pagbabalik opisina, kabi-kabilang dokumento ang agad niyang nilagdaan. Kasama raw dyan ang mas maigting na border crackdown. Kasabay niyan, nagpasalamat siya sa Black at Hispanic communities sa ibinigay sa kanyang suporta noong eleksyon. We set records and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign and I look forward to working with you in the years to come. Sa kanyang farewell speech, sinabi naman ni Biden na marami pang kailangan gawin para sa Amerika. We've always done our best as Americans. We never give up. Never. We're leaving office. We're not leaving the fight. Sa pagbabalik ni Trump, positibo naman si Pangulong Bongbong Marcos na mananatili ang malakas na ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Kasunod naman ng kanyang panunumpa, kabi-kabilang executive orders agad ang nilagdaan ni US President Donald Trump. Kasama dyan ang idedeklara umanong national emergency sa southern border. Yan ay para mapigilan umano ang pagpasok ng immigrants na posible umanong mga kriminal. Pinirmahan din ni Trump ang isang executive order para kumalas na ang Amerika sa World Health Organization. Dismayado raw kasi siya sa naging pag-handle ng WHO sa COVID-19 pandemic. Kasama rin sa mga EO ni Trump na kilalanin lamang niya o kikilalanin lamang niya ang dalawang gender o sexual orientation sa Estados Unidos. Yan ay male at female lamang. Ang dahilan ni Trump, ang kasarian daw kasi noong ipinanganak ang isang tao ay hindi na dapat mababago. Susunod, pag-imprinta ng mga balota bukas, kasado na ulit.
At isinusulong na Prevention of Anti-Adolescent Pregnancy Bill, i-veto raw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano ba talaga ang nilalaman nito? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Kasado na ang pag-iimprenta ng mga balota bukas dahil tapos na raw ulit ng COMELEC yung bagong ballot face templates at serialization ng mga balota. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Binyan, Laguna, Simon Gualvez. Mon, ano na ba itong ballot face templates at serialization ng mga balota? Kumbaga, Cheryl, ito yung last step bago magsimula ulit ng printing ang COMELEC ng mga balota. Kailangan kasi muna nilang makita at ma-finalize yung sinasabi nga na ballot face templates. Nasa 1,667 itong mga ballot face templates. Kasama rito, bukod sa mga nagbagong numero sa mga naapektuhang kandidato, ay yung pinakapwesto nila sa balota. Kasama rin dyan yung serialization na natapos na nga ng COMELEC kaninang madaling araw at posibleng maipost na kaagad sa COMELEC website itong mga ballot face templates mamayang gabi. Cheryl. Tuloy na ba nga yung pag-imprenta ulit ng mga balota bukas? Initially, sabi ng COMELEC, tuloy naman no, ang pagpiprint ulit ng mga balota bukas para nga hindi na sila ma-delay if ever man sa kanilang target na deadline na April 14. Pero there's always a possibility na baka maglabas ng temporary restraining order pa rin ang Korte Suprema sa ilang mga kandidatong umaapela sa kataas-taasang hukuman. Kaya may mga posibilidad na baka ma-hamper yung pagpiprint ulit ng balota bukas. Yan ay kung sakasakaling national candidate ang makakakuha ng TRO. Pero kung sakali naman daw na local candidate o tumatakbo sa lokal na posisyon, hindi naman daw maapektuhan na talaga itutuloy pa rin nila ang printing bukas, araw ng Miyerkules. Cheryl. Kung may humabol pang TRO, meron pa bang hinihintay nga rin na TRO? Anong mangyayari? Bawal daw ba na isingit na lang sa dulo ng balota yung mga ihahabol na pangalan? Oo, una, marami pa talaga, Cheryl, no, na mga possible na makakuha ng TRO sa mga kandidato na umaapela matapos nga matanggal sila sa listahan ng COMELEC para nga mailalagay sa balota. No. Maalala natin na sa 117 yung mga dineklarang nuisance candidates dito sa senatorial aspirants. No. Kaya sila yung mga possible na aapela pa. So there's always a possibility na baka may humabol pa. Kung sakasakali naman, di ba pwede ilagay nila sa dulo, ang sagot naman ng COMELEC dyan, mukhang malabo yan. Lalo't kasi nga, magre-reprint naman sila ng mga balota. So dapat talaga ipasok na kasi naaayon din naman daw din sa Omnibus Election Code na dapat alphabetical in order din kahit papano yung order or pinakapagkakasunod-sunod. At saka para hindi maging discriminatory kahit papano dito sa mga makakahabol at makakakuhang kandidato ng TRO. Pero kung sakasakali naman na meron ngang makakuha ng TRO mula sa Korte Suprema at ito'y national candidate, 3 araw na lang ang bibilangin bago makapagsimula ulit ng ballot printing. Yan ay dahil naglagay na rin ang COMELEC at binago na nga election management system ng add feature. Yung add feature na binabanggit, ito mas madali na ito. Hindi na kailangan maisailalim ulit sa trusted build. So diretso na lamang sa pag-aayos ng ballot face templates at serialization, which is it will just take down na 3 days na lamang compared dito sa nangyari nga ngayon na inabot ng halos 1 linggo. Cheryl. Wait, klaruhin lamang natin, Mon, ilan pa ang nakabinbin sa Korte Suprema na dapat desisyonan? Kasi paano kung paulit-ulit na gagawin to? Oo, actually, walang exact number ang COMELEC sa mga nagpunta sa Korte Suprema para umapela.
Pero yun nga, ang kanilang numero na meron ngayon, nasa 117 kasi, yung una nilang idineklarang mga nuisance candidates na may possibility dumiretso sa COMELEC at humingi nga ng apela para makakuha nga ng TRO. Pero itong paulit-ulit na pwedeng mangyari, hindi yan isinasantabi ng COMELEC, no? Kasi nga, may kapangyarihan naman talaga ang Korte Suprema na maglabas ng kanilang desisyon tungkol sa mga ganitong bagay. Pero syempre, sinasabi nila ng COMELEC, hindi nila pinipressure ang Korte Suprema, pero ito yung schedule na kanilang sinusunod at maaaring maapektuhan yan kung sakasakaling magkakaroon ng mga ganitong klaseng insidente na makakakuha ng TRO at ipapapasok nga yung pangalan ng kandidato sa balota. Ang kanilang target is April 14. Pero kung sakasakaling may makakuha ng TRO today, posible daw abutin at ma-extend yung kanilang target ng deadline ng printing up to April 20. Pero max na daw yun. Maximum date na deadline na daw yun dahil kung hindi, mahihirapan na sila sa pagta-travel or pagbabiyahe ng mga balota sa iba't ibang rehiyon na kailangan 1 week din naman talaga naka-ready na yung mga balota sa mga bawat regions ng ating bansa, Cheryl. Ano yung worst case scenario? Ano yung worst scenario na pwede nating kaharapin on this? Paano kung may magdesisyon ang Korte Suprema ng sometime Feb or March pa? Natanong din natin yan, Cheryl, kay Chairman George Garcia kung sakaling magkaroon ng ma-release, makakuha ng TRO kumbaga yung mga months nga na binanggit mo, no? Or months na malapit na yung mismong halalan. Ang sabi ni Chairman Garcia, mukhang pag ganun daw na nag-ano na sila, nasa kalagitnaan na sila ng printing at magkakaroon pa ng TRO ulit na may pinapapasok na pangalan sa balota, mukhang haharapin na nila yung consequence at hindi na ihihinto ang printing para lang umabot at hindi magkaroon ng problema sa mismong araw ng halalan at matuloy pa rin ito sa May 12. Cheryl. Sapat pa rin ba yung pondo ng COMELEC? Hindi biro yung nasayang na parang around 150 million pesos, di ba? Doon sa mga naunang na-imprenta na. Oo, actually malaki-laking budget na yun talagang natapyas kahit papaano or nasayang initially dito sa nangyaring ang reprinting or back to zero na paghahanda ng COMELEC. Pero ang sabi naman nila, meron pa naman daw silang sapat na pondo at kumbaga inaayos na lamang yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Ang sabi naman nila, hindi muna nila babayaran yung NPO basta mag-print lang muna. Yun yung pinaka-priority nila ngayon, makapag-print ng balota at sa kanila haharapin na lamang yung mga ganitong klaseng pagbabayad in the coming days or weeks or months, Cheryl. Maraming salamat, Bon Gualvez. Tinabla ni Senator Risa Hontiveros ang mga maling impormasyong kumakalat patungkol sa isinusulong niyang anti-adolescent pregnancy bill. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos kasi pumalag sa umano'y ilang probisyon ng panukala. Magbabalita si Maricel Halili. I was shocked and I was appalled by some of the elements of that. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos umanong mabasa ang Senate Bill 1979 o ang Anti-Adolescent Pregnancy Bill. This is all this woke that they are trying to bring into our system. You will teach four-year-olds how to masturbate. That every child has the right to try different sexualities. This is ridiculous. It is abhorrent. It is a travesty of what sex education should be to the children. What about the parents? Wala na silang karapatan na silang mag-decide kung ano at kailan tuturuan yung bata. I'm a parent and I'm a grandparent. So I feel very strongly about this. Kaya pagtitiyak ng Pangulo, if this bill is passed in that form, I guarantee all parents, teachers, and children, I will immediately veto it. The consequences of early pregnancy, the prevalence of HIV, kailangan ituro lahat yan para alam ng mga kabataan. Pero yung mga sinama nila na mga woke na absurdities are abhorrent to me.
Agad namang sinagot ni Senador Risa Ontiveros na principal author ng panukala ang pahayag ng Pangulo. Paglilinaw niya. Mr. President, with all due respect, maliwanag na wala po sa bill kahit ang salita na masturbation. Wala din po yung try different sexualities. Maging ang mga nagsusulong ng comprehensive sex education dismayado sa kumakalat na maling impormasyon tungkol sa panukala. Partikular ang tungkol sa pagtuturo ng masturbation sa mga 4 na taong gulang pababa. It's not in the bill. It was never in any of the versions since the 17th Congress. Actually, I'm asking, are we reading the same bill? Because the words that he used, the words that he said he read in the bill are actually not found in the bill. Pero tungkol saan nga ba ang panukala? Paliwanag ng Philippine Legislators Committee on Population and Development, ito ay simpleng pagpapalakas sa existing ng mandato ng Department of Education na magturo ng comprehensive sex education. Ang mga paksa, human body and human development, personhood, healthy relationship, sexuality and sexual behaviors, sexual and reproductive health, personal safety, at gender, culture, and human rights. Nakasaad din sa panuntunan ng DepEd na dapat itong ipasok sa mga subject na music, arts, PE, and health, araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao, science, at personal development. Sa tanong kung aalisin ito ang karapatan ng mga magulang na magturo ng sex education sa kanilang mga anak, we also believe that the parents are the ones who are primarily responsible. But there's also the reality that in our country, parents do not really talk about sex with their children, and children do not really seek that kind of conversation from their parents. So what we can do about this is for the state to support the teaching of sexuality education through trained professionals, and that those are the teachers, so that children will receive accurate information. Handa naman daw si Senador Ontiveros na plansyahin pa ang Anti-Adolescent Pregnancy Bill para maipasa ito. Kasalukuyang nasa ikalawang pagbasa para sa interpellation at amendments ng Senate Bill 1979. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Magandang tanghali mga kapatid. Ginawan ng content creator na si Lumpia Queen Abby Marquez ng lumpiang Beef Wellington ang sikat na master chef na si Gordon Ramsay. Nasarapan naman ng master chef kahit na kilala itong terror chef sa loob ng kusina. Ikaw kapatid, share mo naman yung panahon na matagumpay kang masayahin ng isang taong terror o kinakatakutan mo. Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Nung since ano pa kami, mga high school ata kami, bully niya ako palagi. Inaasar. Tapos nung kaulihan, nagka-trouble siya sa daan, parang ganun. Tinulungan ko siya, yun. Naging magkaibigan kami dalawa ulit. Naging close na rin kami. Yung biyanang ko po, siyempre pakikisama na lang po. Yung matuto kang makisama ng tama sa biyanan mo para maging okay po kayo. Kapitbahay ko, actually senior citizen sila, na palagi siya nagko-complain sa mga activities ko, lagi ako nakaka-receive na complaint. Pero yun nga, one time na nakita ko na nabangga nung lalaking yung kapitbahay, yung gripo nila, yun, tinulungan ko siyang ayusin yun, saka ipark yung sasakyan niya. And yun, after nun naman, naging okay na kami. Dapat sa isang magkapitbahay, talagang dapat nagtutulungan dahil kayo rin naman ang magkakasama at walang iba magtutulungan kundi kayo rin magkakapitbahay. Ako ang iyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Nagtatagisan ngayon sa La Union ang ilan sa mga pinakamagagaling na surfer sa mundo para sa World Surf League. Live na magbabalita mula sa San Juan, La Union, si Ian Suyo. Ian, anong latest dyan? And for sure, La Union will be celebrating
Cheryl, tirik na ang araw dito sa venue pero mas mainit pa rin ang tunggalian sa round of 16 ng World Surf League International Pro dito sa San Juan, La Union. Sa ngayon nga, top 8 spots na lamang ang pinaglalabanan sa torneo at sa ngayon, kitang-kita ang home court advantage ng mga Pinoy surfers. Maagang sumalang ang Pinoy favorite at SEA Games gold medalist na si Roger Kasugay. Siya ang unang nag-qualify sa quarterfinals ng torneo sa score na 14.23. Kasama niyang nag-qualify ang kapwa Pinoy na si June Esquivel sa Heat 1. Pagdating naman ng second heat, dominanteng performance ang pinakita ni Rogelio J.R. Esquivel sa isang all-Filipino battle para makuha rin ang quarterfinal slot. Dalawang Pinoy rin ang naghari sa third wave. Yan ay sina John Kennedy Martinez at Perry Ventura. Kinumpleto naman ni Jomari Ebueza at Japanese surfer Taka Inoue ang quarterfinal casting para mag-top sa Heat 4. Cheryl, sa ngayon nga inaasahan natin na magsisimula naman na ang women's quarterfinals at susundan naman yan ng men's quarterfinals mamayang hapon. Iba't ibang bansa ang inaasahan natin dyan sa tapatan ng mga women's surfer natin. Sa paungunayan, syempre, ng host nation na Philippines, kasunod ang powerhouse Japan at South Korea. At yan ang latest mula dito sa San Juan, La Union. Cheryl? Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, nakipag-bonding at sumampol pa ng mga Filipino food ang multi-Michelin-starred chef na si Gordon Ramsay sa kanyang pagbisita dito po sa bansa. Yes, nasa Pilipinas siya at para bigyan po ng mukhang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Dumating na sa bansa ang culinary icon na si Chef Gordon Ramsay. At chika pa niya, he's cooking up more surprises para sa mga Pilipino. Today, on this very stage, we will be joined by an absolute legend, Chef Gordon Ramsay! Ilang buwan matapos niyang buksan ang kanyang unang restaurant sa Pinas, Gordon Ramsay is in the house. Taliwas sa terror persona niya on screen, isang sentimental side ang nakita ng Gordon Ramsay fans sa kanyang exclusive event sa Pasay, kung saan may patribute pa siya sa ating mga young culinary students. It's so nice to see you all, and right over there, honestly, that is the future of the culinary Filipino industry. Aminado rin si Gordon sa power of social media para makabuo ng connections at profile sa culinary industry. Kaya syempre, di nawala ang cook-off. Present nga riyan ang celebrity at professional chefs kabilang sina Judy Ann Santos, Ninong Rai, Bar and Grill PH head chef Bea Cua, and culinary student Danica Lucero. Ang labanan, pasarapan ng halo-halo. Ang winner, si Danica with her sour twist sa famous Pinoy dessert. At ang prize, signed jacket lang naman from Gordon Ramsay. Very lucky din si Lumpia Queen Abby Marquez. Sa kanyang social media post, challenge accepted ang caption ni Abby kasama ang larawan nila ni Gordon. Kamakailan lang ay naging viral ang post ni Abby nang hamunin siya ni Gordon ng lumpia version ng pamosong dish ni Gordon na beef Wellington. At ang verdict ni Gordon sa ginawa ni Abby, I'm really sorry, but I don't like it. I fucking love it! Ibinahagi rin ng multi-Michelin-starred chef ang kanyang favorite Filipino food. Growing up using all those intestines and the young chef at Soraya in Melbourne, you know, he grew up in Manila. And just seeing what he's doing with that evolution of Filipino food was exceptional. Naniniwala rin daw siya na ang Filipino cuisine ang sleeping beauty of Asia. Kaya naman, abangan dahil plano pa raw ni Gordon na magbukas pa ng additional restaurant sa Pilipinas. At ayon naman sa ilang aspiring at professional chefs, ang experience na ito is one for the books. It is really exciting just by his storytelling of how he became a chef. Of course, it is really a challenging career, but it is really worth it in the end. I think that would apply me in the future. Proud kami dahil ang magkikita natin is yung talagang chef na iconic po. Na ano man yung mga ma-adapt natin dito, gagaling sa kanya, i-apply natin. Trust your heart, gut feel, and taste buds. Yan daw ang secret ingredients for success, kasabay ng pagpupursige sa mga pangarap. Mobile journalist Merimon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.
Sa Pebrero na magsisimula ang inaabangang talent survival show ng kapatid network na Be The Next 9 Dreamers. At ngayon pa lang nagdatingan na po ang K-pop idols na kanilang magiging mentor sa show at host. Narito pong report. Dalhin kita sa aking palasyo. The K-pop idols have landed para sa pinaka-inaabangang MLD Entertainment and TV5 Talent Survival Show, ang Be The Next 9 Dreamers. In or out, am I in or out? Ito rin ang comeback sa Philippine TV ni K-pop superstar Sandara Park, na host ng show. In between pa yan ang world tour niya sa 21. Pero priority daw talaga para sa kanya ang mga Pinoy. Of course, Pinay at heart. We stand a humble queen. Para sa mga dreamer/trainees, teamwork makes the dream work daw ang sekreto ng superstardom sa pagiging K-pop idol. They want to be on the center and they want to get more lines. That's not important. Yung importante talaga ang chemistry ng group. As a group, so yun talagang important. Ang mga K-pop idol mentors gaya ng heartthrobs sa sina Park Woo-jin at Bang Ye-dam can relate dahil nanggaling din sila sa talent survival shows. But as mentors, good cop or bad cop ba sila pagdating sa mga trainee? 저요? I don't know. 그냥 그들이 하기에 달려있는 것 같아요. Scary! 사실 연습생 시절도 있고 또 데뷔하고 나서의 시간도 있는데 가장 많이 성장할 수 있는 시간은 이 프로그램을 하는 이 몇 달 동안 이 시간이거든요. Ang youngest mentor naman sa grupo, walang iba kundi si Vinci ng Horizon na nire-represent din ang Pilipinas. 2 years ago lang mula nang mag-debut siya, pero dahil sa kanyang hard work, rubbing elbows siya ngayon sa mga K-pop idol na hinahangaan niya. Nung nakita ko yung names namin together sa mga articles pa lang, I was touched but also very nervous na sana ma-reach ko naman yung standard and yung bar na sinet ng mga idols ko. Kasama rin bilang mentor sina Yebin ng Momoland, producer na si Bullseye, at Korean choreographer na si Bae Won-hee. Ganon din si Chen ng EXO. Mapapanood na ang Be The Next 9 Dreamers every weekend simula February 8 at 7:15 p.m. at February 9 ng 8:15 p.m. sa TV5. Isa na namang highly anticipated film ang handog ng M-Quest Ventures. Yan ay ang Song of the Fireflies na nagkaroon po ng special screening. Ipapalabas dapat ito sa naunsyaming Manila International Film Festival sa Hollywood. Pero syempre bibigyan tayo ng mga detalye tungkol dyan para bigyan po ng mukha ang balita. Mobile Journal, Amy at Yenza. Ladies and gentlemen, the Lobok Children's Choir. Championing the story of the Lubbock Children's Choir, hatid ng MediaQuest Ventures ang special screening ng Song of the Fireflies. Sa pangunguna ni Morissette Amon na gumanap bilang founder ng Boholano Group na si Alma Taldo, ipinakita sa pelikula ang mga pagsubok ng grupo tungong tagumpay. Kasama niya rito si Rachel Alejandro, Chris Villonco at ang child actors na sina Noel Comia Jr. at Crystal Bremner. I love performing the role as Jackie, and as a person who fluently speaks English and Tagalog only, I was so glad that I was able to speak a different dialect. Bilang isa sa mga pinaka-successful na children's choir hindi lang sa Pilipinas, kundi internationally na rin, layunin ng direktor na si King Palisok na higit pang maipakilala ang grupo sa kapwa Pinoy. Hindi lang kwento ng Lubbock Children's Choir ang dapat abangan sa pelikula dahil puno ito ng mga awiting kayang-kayang sabayan ng mga Pilipino. It's meant for audiences to watch globally, but this is really for us Filipinos, sa ating mga iba na nakakilala sa kanila. They've been around for a while, so I think it's about time mapakilala natin sila. Pero aniya, hindi rin naman daw naging madali ang kanilang pinagdaanan para mabuo ang pelikula. This film has taken a long
road to completion. So, inabot na kami ng pandemic, inflation, inabot na ng inflation, age, sa ating mga lumaki na sila. Lumaki na mga kids. Kaya nagulit-ulit kami. And until now, typhoon. Yeah, typhoons. And we were supposed to have a premiere in a few weeks, but fire naman. Fire. All-in din naman ang suporta ni MediaQuest President and CEO Jane Jimenez para sa Song of the Fireflies. We cannot not support this. It's a beautiful film. Pag-usapan natin kung kailan natin i-release, but we're so excited. It's something that the entire Philippines must watch. Aabangan ang official premiere ng Song of the Fireflies sa 2025 Manila International Film Festival sa Hollywood. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga pumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.